Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, dahil po ang punong barangay ay tumatayong chairman po ng ating pong mga lupon, ngayong segment po na Sagot ni Kap ay babalikan po natin ang ilang mga tanong ukol sa lupong tagapamayapa. This time from a kapitan's perspective naman po mga kabarangay. Pero bago po ang lahat, balikan po muna natin ang tanong po ng isa nating kagawad sa Barangay 57, Tondo, Manila. Naguguluhan daw po sila, Kags, Butch at Kap, sa kalapit na barangay. Saan daw po kaya ifa-file ang kaso kung ang kakasuhan po ay taga-ibang barangay? Pwede po kaya natin bigyan muling ng linaw ito pong katanungan na ito? Ayan, nandito si Kap para bigyan linaw lahat. Pero bago mo lahat, ito hong mga questions na to, Kapitan's perspective, dahil ang kapitan naman talaga ang chairman ng lupon. Pangalawa, inuulit namin yung mga tanong ninyo kasi umuulit talaga yung SK. Na-discuss na natin to noon, pero siguro baka may bago tayong marinig kay Kap dahil ito nga ang kanyang hina-handle din. Isa sa kanyang mga functions and duties as punong barangay ng kanyang barangay. Yes. Okay. Yung tanong po kasi kung naguguluhan daw sila ng kalapit na barangay, saan ba ifa-file ang kaso kung kakasuhan ay tiga-ibang barangay? Ganito muna. Kung ako ay nagrereklamo at ang inirereklamo ko ay kunyari si Kags Butch na tiga-barangay 100, si SK May ang punong barangay ng barangay 100, kay SK May ako magrereklamo o sa barangay ni SK May ako magrereklamo. Kung si Kags Butch ay tiga-barangay 100. Pero kung ako po ay tiga-barangay 100 na nagrereklamo kay Kags Butch na tiga-barangay 101, kunyari, hindi po ako pwede magreklamo sa aking kapitan na si SK May. Kung sino man po yung kapitan na nakakasakop doon sa kung saan nandun si Kags Butch na aking nirereklamo, doon po ako magrereklamo. As long as it's within the bounds of the city. Okay, yun po yung ano nun. So, again, kung si Barangay 57, doon nakatira yung nirereklamo, kay Barangay 57 ako magrereklamo. Ganun po kasimple muna yung prinsipyo ng lupong tagapamayapa law. Ayan, so kung baga, in other words, kung saan nakatira ang nirereklamo ninyo, sa barangay niya kayo magrereklamo, magpa-file. Medyo kasi kaya ako naguluhan noon nung tinanong sa atin yan kasi trans-contrary sa penal laws ng Pilipinas. Iba naman kasi yung criminal law. Iba po. Yung criminal law kasi kung saan nangyari yung krimen, doon magpa-file ng kaso. Ito naman, kung saan nakatira residente, ang nirereklamo, doon sa barangay niya, dapat magreklamo. So, ito naman, merong nagtanong, in conjunction with that, nag-follow-up question tungkol po dyan. Kung ang complainant ba daw, 5 tao, ha? Ang kino-complain mo, 5 tao, di ba, nagulpi ka, pero iba't iba daw silang barangay. Saan po sila kakasuhan? Okay, parang, yun ang mahirap, ano? Parang class suit yun. Parang 5. Anyways, 5 gumulpi sa'yo, pero sa iba't iba nakatira. Okay. Iba't ibang barangay, pero yung main proponent muna o yung main subject muna yung inyong ano. Kung halimbawa may gumulpi sa akin, yung munang kung sino talaga yung tao na nanakit sa akin, yung doon muna ako magko-complain doon sa barangay niya. Yung mga accessory, saka ko na anuhin yun. Yung muna kung 5 tao yung kino-complain ko, medyo masalimuot doon muna, tututok muna ako. One battle at a time. Yung po muna. Siguro ang pinaka-tip namin diyan kung sino yung kakilala ninyo na pulot dulo ng kung ano mang bakit kayo nagkasakitan, doon ka tumutok.
yung mga lipores niya, yung mga nakisuntok sa yung hayaan mo na to muna follow na to lamang follow po. yun. Opo. Pag nag-imbestiga ang Peace and Order Division o kaya yung Lupon, tsaka sila ipatatawag kung anong magandang diskarte para sa kanila. Tama po, Kags Butch. Tama po. Maraming salamat po, Kags at Kap. Malinaw po yan. At doon po sa mga nagtatanong po niyan, kung meron po siguro silang karagdagan pa, I'm sure meron din pong follow-ups na marireceive po tayo. Pwede naman po sila mag-message sa atin pong sa Barangay Tayo Facebook page. Ngayon naman po, Kap at Kags, punta naman po tayo sa atin pong mga lupon. Ito naman po, may nagtanong po sa atin, ang sabi po niya, ang natalong kagawad po ba ay pwedeng maging lupon? Ano po ba ang maisasagot natin dito, Kap? Yes. There's no ang requirement po ng pagiging lupong tagapamayapa ay kailangan good stature sa iyong barangay, highly respected. Wala hong kasong moral turpitude o kahit ano po. As long as okay siya, it falls under the requirements of the law, pwede po yung kagawad o ex-kagawad. Maraming salamat po, Kap. Thank you. Sige po. Ito naman pong ating pong kasunod na katanungan, may kapangyarihan daw po ba ang barangay na pahintuin ang construction without permit? Yes. Ganito po yan. Ang isang punong barangay ay may responsibilidad po sa mga tao. Ngayon, may nagrereklamo, may bumabagsak na debris, tapos wala pa palang permit yun galing sa kukuha ng locational clearance sa inyo sa barangay Pagkatapos kumuha ng locational clearance, it's either business o yung construction. Ano po, pupunta ho yan sa City Hall. Tapos mag-a-apply po ng construction permit. Now, kapag wala pa po yun, dapat hindi ho nagkakaroon ng any construction activities yung nagpapagawa ng bahay o nagpapagawa ng building. Kapag ganun po, pwede nyo patigil ho yun kasi pag may nabagsakan sila, meron silang na-aksidenteng mga naglalakad o nakaharang yung mga kanilang gamit, siyempre, obstruction yan, nagkaroon ng problema, may aksidente, pwede ho nyong ipatigil ho yun. Pwede po. Okay, maraming malinaw po yan, ano? Ito, follow-up question din yun tungkol sa kanina, Kap, no? Paano, ito marami kasing mga questions to, maraming beses na rin nasagot ng ating mga bisita na mga abogado, na mga lupon, na mga naimbita namin din Pero, Kap, paano kung hindi umattend sa mediation ang isang nireklamo? Anong ginagawa nyo? Usually, ikaw, Kap Dondon, anong ginagawa nyo? Pag ayaw umattend ng pinatawag nyo, pinasoma ninyo? Okay. Ang aayawan po kasi ng isang taong nirereklamo ay yung hindi siya makapag-counterclaim o makapag-counter sa totoo lang. So, kasi ang mangyayari, kapag hindi mo nirerespeto ang lupon, ang proseso ng barangay, ang mangyayari po nun, una, pwede kayong kasuhan ng mag-file yung barangay sa korte ng contempt. Okay? Ayaw natin yun. Ayaw ko yun. Pangalawa, magkakaroon kayo ng yung certificate to bar counterclaim. Pag nagbigyan kayo nun, maniwala kayo sa akin, hindi na kayo pwedeng magreklamo dun sa nagrereklamo sa inyo. Hindi na kayo pwedeng gumawa ng kahit anong aksyon. At hindi kayo papakinggan ng korte kasi kaya nga po, halos lahat ngayon binibigay sa barangay para sa barangay muna magkaayos. Pero kapag binastos nyo po, dahil wala akong rason, ayaw nyo lang, at yung mediation process, hindi nyo pinuntahan, naku, magkakaroon po kayo, Kags Butch, yung mga tao na yan, magkakaroon po ng record at mapafilan siya ng certificate to bar counterclaim. Yeah, meron palang mga remedies, mga kabarangay. Ibig sabihin, yun nga, pwede kayong hindi na kayo makapag-counterclaim laban doon sa mga nagrereklamo sa inyo. Yes. At pwede ko kayong ma-contempt of law Yes. sa korte. Although, ibang klaseng proseso yun, pero mabigat yun kasi sa korte nyo Sa korte yung idadaan ng barangay. Di ba? Ayaw natin mangyari yun.
Ako naman bilang kagawad, tip ko to sa mga kagawad, kung gusto nyo magpasa ng ordinansa na para makatulong pa, ang proposal ko dyan, maghahain ako ng ordinansa na kapag ang isang kabarangay hindi umattend in any mediation proceedings, 1 year din dapat siyang iba na, well, hindi ka of good moral standing, 1 year siyang iba na hindi ka makakahinga ng certificate of indigency. Yes. Hindi namin kayo bibigyan in 1 year lang naman ng barangay certificate kasi hindi ka nakikikooperate sa mediation process ng barangay. Ang mediation naman, wala naman kasi talaga cap na judgment dyan eh. Opo. Hindi ka naman maano dyan. Pero igagalang natin yung proseso sa barangay sapagkat ang utos ng korte, sabi nga ni Cap Dondon, linisin na muna dito para hindi na umabot doon sa korte na kayo mismo ang gagastos ng abogado, pera, lahat, legal process, legal fees. Sa barangay, maayos yun na. Kaya kung halimbawa, ako nga kagawad, yun ang tip ko po sa inyo. Maglagay kayo ng isang ordinansa, o kaya, hindi lang barangay, no? Pero kung mauunahan nyo yung city, wala pa ako nakikita sa city na ganung klaseng ordinansa na kinakailangan magkaroon ng cooperation sa mediation process ang ating mga kabarangay. Kung wala, ito yung mga kaparusahan. Siguro magandang ngipin yun. Opo. Tama po kayo, Kags Butch. Dapat naging kagawad nyo nga, Cap Dondon. Kasi niyo po ba lumipat ng residency? Ano tawag dito, Ang lakas Kags to Butch? kay Cap. Nawala ako doon. Okay. Pero sa totoo lang, kaya po ginawa po yun, presidential degree yan, 1978 hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy po at nilagay sa local government code yung pag nagreklamuhan sa barangay muna. Kasi nga ho, yun yung idea. Wag na tayong yung korte po natin, wag masyadong maraming handle na court cases. Pwede naman po sa barangay, mga konting pwede naman natin mapag-ayos dahil magkakapit-bahay po kayo eh. Yun po. Maraming salamat po, Cap at Kags Butch. Ito naman po, bilang follow-up lang din po sa usapan po na ito, gaano po ba dapat katagal, Cap Dondon, ng isang mediation process? Halimbawa po, ako ay nagreklamo po ngayong araw na to, kailan po pa dadalhan ng summons ang nirereklamo po, ang respondent? Okay, kapag kayo nag-complain ngayon, may complaint sheet fill upan nyo yun, dadalhin po sa amin. Ito yung proseso sa barangay na Mayan. Okay. Bibigay ho sa akin, babasahin ko po, tapos syempre hindi naman automatic hindi schedule yan mamaya, hindi ho pwede yung ganun. At the same time, sa dami po ng ginagawa ng isang lupon chairman, hindi naman ho pwedeng hindi naman ho kakayanin na agad-agad. Kung mabuti kung kinakaya, maganda ho yun, pero minsan it will take about basta wag ho lalagpas ng 3 days, 3 working days, dapat mapadalan po kaagad ng summons yung dalawang partido para magkaroon ng mediation. Kailangan po 3 working days. At yung mediation, 15 days lang po yun. Okay? 15 days po yun. So, pwede hong magkaroon ng first day of mediation, second day of mediation, depende ho yun kung pwede ngayon, tapos pwede bukas, or pwede ngayon, or 1 week after. Basta within 15 days. Okay. Maraming salamat at malinaw na malinaw po yan, Cap. Ito naman po, bilang panghuli po on this topic po, Cap Dondon, paano daw po kaya, kung for some reason ayaw po gumawa ng summons ni Cap para po doon sa nirereklamo, ano po ang pwedeng gawin ng ating kabarangay? Okay. Raise sa DILG. Siyempre, ang pinag-uusapan natin dyan, ang tanong nyo siguro kung bias si Cap, di ba? Meron rin kayong remedies. Nandiyan ang DILG, pwede nyo reklamo. Or, pwede kayong dumiretso lagi kung ang sinasabi sa ombudsman. Kasi nasa legal process na po yan. Yung determination ng bias, mahirap yon. Pero pag hindi talaga nagbibigay ng summon na dapat gawin niya, legal basis po yon. Ayan. Singit lang okay ako. po, Baka isipin ng mga kapitan yes. Hindi ko nila lahat Takot tuloy kasi ganito po. May mga rason kasi bakit ayaw mo nang padala ng summon. Kausapin niyo pong maigi yung mga kapitan. Huwag basta
Okay. Isang tabi nyo muna yung politika. Give the barangay captain o the punong barangay the benefit of the doubt. Huwag muna hong kausapin nyo po, tapatan. Bakit ho ayaw nyo kung bigyan ng summon? Ano hong dahilan? Tapos, kung hindi ho kaya ng verbal, gawin nyo rin ho ng in letter form. Ayan. Kapag formal nyo ng tinanong kung bakit, medyo yung mga kapitan, mga kagawad o mga lupon, medyo na yan. Pag letter form na ho yung tinatanggap ng mga barangays, medyo andap na ho yan. Oops, pinapelan na ako. Nakapapel na. So, ibig sabihin nun, ano na ho yun? Formal na ho yung question o yung pagtatanong ko. Bilang ako yung ba't hindi ako pinapakinggan. Saka lang po kayo, pag talagang walang aksyon, saka lang po kayo umaksyon papuntang DILG o kung ano yung sinabi ni Kags Butch. Pero as much as possible, pwede nyo po kayong makipag-communicate. Communicate is the key para maging maayos po yung barangay. Yun po. Ang ganda naman, ang ganda naman. Tama, mag-communication muna. Pareho naman kayo magkakilala rin Pareho kayo magkabarangay. Palagay ko dapat i-exhaust mo rin yung avenue na yun sa pag-uusap. Yes. Hindi yung kagad sabihin yung bias. Baka nga naman may rason. So ito, Kap, napakasimpleng tanong pero ang dami nagtatanong sa atin. Pagka nagse-set up ka ng lupon nung time mo, paano mo madidetermine kung ilan ba dapat ang lupon sa barangay? Kung meron bang legal basis po. At paano mo madidetermine kasi marami ring sa ating mga malalayang probinsya na maliit ang budget, wala daw sweldo ang mga barangay. Paano nyo po nadidetermine ang sweldo o ang honorarium ng isang lupon tagapangasiwa? Okay. Ayon sa batas, ang lupon ay pwede pong wag bababa sa 10 at wag tataas sa 20. Depende po ito sa budget nyo. Ang budget po, syempre, medyo dyan magkakaroon ng yan ang pinaka-key kung paano magkakano ang sesweldohin ng isang lupon. So, pwede ho, meron akong alam na barangay kasi maliit lang po sila, 500 po yung sweldo ng lupon. Well, that's already public service na po talaga yun dahil ano ba naman ho yun, napakaliit ho na amount po noon na pinapasweldo yung lupon. Meron naman, malaking-malaki. Depende ho sa budget talaga. Pero, basta ang lupon, it will not exceed 20 persons and it will not be less than 10 persons. Yan po. Ayan, maraming salamat. Ako, tip lang naman, Pag magagawa akong lineup, kunyari lang naman, kung 10 sila, 5 lalaki, 5 babae. Iba rin pag babae ang lupon. Hindi masyado. Ibang babae mag-carry ng discussion. Tama po kayo. Lalaki kasi minsan may ego involved. Pero pag babae, ibang babae. Kaya ang dami naging successful na judge na mga babae. Oo. Tapos yung mga lalaki tinatakot, mga ganon. Iba pag magkakaharap mga lalaki, Kapdondon, mga babae, mga magagaling. Hindi lang kayo pang vowsy, mga women's, Totoo. Hindi lang kayo pang senior. Ayan, pwede kayo panlupon. Maraming salamat po, Kap Dondon at Kags Butch. Mga kabarangay, huwag po kayong aalis dahil po sa atin pong third and last segment, tuloy-tuloy lang po tayo sa atin pong segment na Sagot ni Kap. Sa atin naman pong susunod na segment ay tungkol naman po sa RBI o ang tinatawag po na Registry of Barangay Inhabitants ang ating pag-uusapan. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.